lahat-lahat na ng mga taga-gobyerno gumagawa na rin ng para-paraan para kumita. Ayun po, naging pandemic na. Pandemic na ang corruption dito Ay, sa ating nako. bansa. Sabi nga, Heto na nga, no, pag-usapan natin itong isang interview nitong si Lito Banayo, okay? Na may conspiracy laban kay VP Sara. Takot silang manumbalik ang Duterte sa Malacanang. Yan po ang reaksyon, analysis nitong si Lito Banayo. Yan po ang ating pakikinggan ngayon kasi mismo ako bilang vlogger, matagal ko na itong napaisip eh. Matagal ko na itong iniisip na itong impeachment trial ni VP Sara, gagawin nila ang lahat para lang si VP Sara ay ma-impeach. Natatakot silang maging presidente ito sa 2028. Kaya mahalaga po na mapakinggan po natin ang mga detalyadong analysis, detalyadong reaksyon nitong si Lito Banayo. Okay, na-interview po siya dito. At kaya nga, itong administrasyong Marcos ngayon, nakita ko na naman kanina sa balita, mamimigay na naman siya ng tig 12,000 pesos sa 7 million na mga pamilya. Sabi ko sa sarili ko, okay man, namimigay ka ng pera, pero ang tanong, lagi na lang ba tayong ganyan na mamimigay tayo ng pera? Ano ba ang plano ng gobyernong ito? Ano ba ang plano ni Bongbong Marcos? Nasaan na yung mga pangako mo nung panahon na nangangampanya pa lang kayo ng vice presidente? I mean, yung unit team dati nila ni VP Sara. Diba? Naglahong parang bula yung mga promises niya. Ngayon, gusto nilang, sa tingin natin at dito kay Lito Banayo, para manatiling nasa pwesto sila, sa kanilang kapangyarihan ngayon, they have to impeach VP Sara in order for VP Sara cannot run in 2028. Kasi kapag hindi yan mangyari, at maging presidente si VP Sara sa 2028, marami pong mananagot na mga politicians. Isa na dyan yung flood control corruption. Yung mga pinanggagawa ni BBM na ang daming mga violations niyang ginawa, especially dito sa ICC. Na wala na po tayong jurisdiction sa ICC pero still, pinaaresto niya, pinahuli niya, nadala doon sa Hague. At alam naman ng buong sambayan ng Pilipino na may kinalaman po si BBM doon. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Okay? Pero bago ang lahat, paki-like muna at saka paki-share. Napapansin ko, unti-unti na tayong dumarami dito sa Donmar TV. No? Maraming salamat po sa mga laging nanonood dito, nagla-like, nag-share sa ating mga videos. Saka yung mga nagsasubscribe rin sa akin, no? Sa mga bagong pasok pa lang dito sa Donmar TV na nakasubscribe na sa atin. No? So, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, no? Mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po talaga ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. No? At kapag nakasubscribe kayo sa akin, una kayong malaman ninyo na mayroon po tayong bagong uploads na patungkol po sa impeachment ni VP Sara, etc. Ganun ba? No? So, kaya subscribe na po kayo. So, heto, without further ado, pakinggan po natin itong ating re-reactionan, itong analysis po ni veteran political strategist na si Lito Banayo. Bakit naniniwala itong si Lito Banayo na itong mga government officials ngayon na who is in power ay takot silang maibalik ang mga Duterte. Especially yung mga politicians na hindi sila nagkapera nung panahon ni former President Duterte. Kasi nung time na yon, ang hirap magkaroon ng korupsyon eh. Talagang binabantayan ni Duterte. So, bakit nasabi ni Lito Banayo na itong mga politicians ngayon takot sila na maibalik si Duterte sa 2028? Ito po. Yung pork barrel. Kung siguro hindi na flood control dahil iskandaloso ng masyado, baka farm to market roads naman ngayon at ang dadalihin nila. Ano? Ito. Anong masasabi ninyo sa ongoing na impeachment trial, Sir Lito? Actually, kung susuriin natin at pinakikinggan ko yung inyong mga pinag-uusapan kanina na nagumpisa pa doon sa Quadcom, nagkaroon pa ng parang mini trial doon sa Committee on Justice, at pangalawang beses na ito na inattempt ng House of Representatives na matanggal sa political equation si Vice President Inday Sara. Ang tingin ko kasi rito, ito ay high-level conspiracy na mula pa siguro noong 2023, ay pinlano na ng administrasyon na pinamumunuan ni Pangulong BBM
kasama ang dating speaker ng House of Representatives na si Congressman Martin Romualdez. No? Kasi pag pinagtahi-tahi mo yung lahat ng kanilang ginawa, makikita mo na talagang sa pulmul. Maalala ninyo kung anong sinabi ni Zaldico. What the president wants, the president gets. Ako in my own analysis, I might be wrong, I might be correct. Pero ang paniniwala ko, lahat ng ito ay kagustuhan po ni BBM. Ito po yung gustong mangyari ni BBM. Magdedeny yan. Yung si Claire Castro, sasabihin nila na walang kinalaman ang presidente. Hindi. Galing yan sa presidente itong lahat na gumagalaw ngayon sa impeachment. Si Presidente Bongbong Marcos may utos niyan. Ako sa paniniwala ko. Okay? Yun ang paniniwala ko. Ito ay pinlano. Whether sila ang nagplano o baka merong pang foreigner na kung sabi nga nung gagamitin ko na yung word na Rasputin kasi uso ngayon yung Romanov, di ba? Yes. Yung Romanov, ang utak ng Romanov yung si Rasputin. So hindi ko alam kung sino ang Rasputin sa palasyo na siyang nagdidirihe ng lahat ng ito. Okay. No? Okay. Kasi para bang pareho nung dalawang testigo na galing sa NBI, pinoint out na ninyo kanina yung pwede ba magkamali sa spelling? Pwede ba magkamali sa date, sa mga petsa? Pwede bang magkamali na yung Department of Education gagawin mo Department of Justice? Kung talagang inimbestigahan mo. Pwede bang hindi mo konsultahin ang PNP, ang National Security Council, ang ISAP ng AFP, kung totoo may banta sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas? O talagang sa pulmula, meron ka ng gustong o desired conclusion, no? At lalagyan mo na lamang ng laman yung conclusion na yon, no? Kaya pinagtahi-tahi mo yung mga nangyari, yung base dun sa video na kinuha nyo lamang sa secondary source, no? At hindi sa primary source. Parang pinagtahi-tahi nyo ngayon to para palabasin na grave threat at inciting to the sedition yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara dahil nakita niya yung sobrang pang-aapi sa kanyang mga tauhan, no? So yun, and if you notice nga pati sa Quadcom, pati si Pangulong Duterte, di ba? Kung ano-anong mga ginawa nilang disrespect sa isang dating pangulo ng Pilipinas, no? At naglabas sila ng kung sino-sinong testigo na sa totoo lang wala namang sinabing talagang makapagko-conclude ng mga kasalanan na kanilang ipinipinta dito sa mag-ama, no? All the way, talagang planadong-planado ito, no? Dahil takot na takot sila at siguro pati ibang bansa, no? Takot na manumbalik ang isang Duterte sa Malacanang. Yan ang totoo. No? So posibleng ganyan ang nangyari. Yan ang aking theory of the case, so to speak. Okay. So ibig sabihin lamang nito, Sir Lito, marami pa kaya ang mangyayari sa ganitong kaganapan dahil ongoing na itong impeachment trial. Tatagal pa ito di ba pa, Sir Lito? Tatagal pa ito. Hindi ba dapat nga isasalang ng prosecution si Zulaika Lopez, Attorney Zulaika Lopez. Yes, opo. Na Bakit inurong nga po? Bakit inurong kaya? At saka yung si Belinda Bello ba yun? Yung House Sergeant at Arms o Deputy Sergeant at Arms. Bakit nila inurong? Yes, kasi pag tinuloy nila, lalo lang maiintindihan ng taong bayan, pati ng mga Senate jurors, kung ano ang circumstances, ano ang context kung bakit sumabog sa galit si Vice President Inday Sara. Nakita na nila yon sa paulit-ulit na pinakita ng defense yung mga antecedents, yung mga naunang mga salita no, ni Zulaika Lopez at ni Vice President Inday Sara. At nakita nila, siguro naramdaman nila na miski yung mga Senate jurors, naintindihan kung anong konteksto. So ngayon, kung tatawagin pa nila, lalo lang madidiin yung kanilang pangyayari noong November 23 kung saan bugso ng damdamin at yung bang feeling mo aping-api ka na o aping-api na kayong pati mga tauhan mo, no? Kaya kung ano-ano na ang nasabi ng ating Vice President. Okay, binabanggit dito, sir, na talagang ang target naman talaga, bakit nagkaroon po dito ng impeachment kay VP Sara, ay para hindi lang sa tanggalin sa pagka-vice presidente, para hindi makatakbo sa 2028, wala sa kapangyarihan kapag po siya po na-impeach. Ang tanong nga ng iba kung talagang ayaw nyo kay VP Sara, bakit hindi kayo kumuha ng isang manok, natatalo sa kanya sa 2028? Mr. Cervantes. Kasi wala Wala. Kung kukuha man sila ng kung kukuha man sila ng panglaban kay VP Sara, wala silang makita. Sino si Intoveros? Sino si Leni Robredo? Wala. Sa survey pa lang ngayon, wala. Lamang na si VP Sara. Grabe na ang pagpaniwala ng taong bayan. Grabe na ang cravings ng taong bayan. Kumbaga,
nagki-craving ka na. Alam niyo ba yung gutom na gutom ka na tapos may gusto kang craving na ano bang gusto kong kakainin? Ganyan po ang nangyayari ngayon sa Taong Bayan. Ang cravings mo ngayon ng Taong Bayan, si VP Sara. Gusto nila si VP Sara na siya na ang mamuno sa bansang ito kasi ayaw na, they are very tired. Pagod na sila kay BBM sa mga kalokohan, sa kasinungalingan ni BBM. At gusto nila si VP Sara na ang maging presidente. Yan ang cravings ng Taong Bayan. Kaya kahit sinong manok na ilaban mo dyan kay VP Sara, kahit hindi manok, baki ba yan? O ano ba yan? Dragon ba yan? O anong... wala na mapanlaban yan. Totoo yan. Glenn, matatandaan mo, noong 2014, nagkaroon ng series of investigation sa Blue Ribbon Committee ng Senado na ang pinupuntirya ay si Vice President Jojo Binay, di ba? Tama. At kung ano-anong akusasyon ang inilatag kontra kay Vice President Jojo Binay. Siguro yung template na yon ang nais nilang gamitin, siraan ng siraan si Inday Sara para merong lumitaw na pwedeng ilaban kontra kay VP Inday Sara. Pero tandaan natin, bagamat hindi magkapartido si Pinoy at saka si Jojo Binay, hindi inimpeach ng Kongreso si Jojo Binay. No? Umabot yan sa halalan na tiyempo naman na nagkaroon ng dark horse, wika nga, yung hindi inaasahang kalaban. Ang inaasahang kalaban, si Grace po, si Mar Rojas, pero sumulpot mula sa Mindanao itong si Mayor Rodrigo Duterte. At siyang nagustuhan ng taong bayan na ihalal na Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, in contrast, wala ni isang miyembro ng kabinete, congressman o senador na masasabi nating talagang kaalyansa, yung talagang buong-buong pagkakatiwalaan ni BBM, ni Pangulong BBM, na pwede nilang ilaban sapagkat yung mga binabanggit na kung sino-sinong miyembro ng kabinete o yung mga miyembro ng Congress o Senado, hindi umaangat sa single-digit preference. Minsan may 1%, may 3%, mataas na yung 5% kung meron man. No? At ngayon, napipilitan sila ngayon na makipagsama-sama, magkaroon ng parang pinananaginipan nila, pinapangarap nila na koalisyon na kasama yung kaliwa, kasama yung mga socialist, kasama yung dilaw o pink na yata, pink at dilawan kung sino man, no? Na makikipag-coalesce dito sa administrasyon ni PBBM. Pero maging ganun pa man, lamang pa rin si VP Inday Sara despite almost 3 years of demonizing. Halos 3 taon na itong drama na ito na wala na silang ginawa kundi magpukol ng dumi kay VP Inday Sara. At at the same time, yung pinakamasamang ginawa nila na ikidnap pa ang isang dating Pangulo ng Pilipinas no, sa ICC. Samantala ngayon, kababasa lang natin nun kahapon ba o nung makaisang araw, mismo ang Amerika gusto na sarhan yung ICC. Yes, no? No? Kinakampanya yun. Ikakampanya pa nila sa ibang bansa na umalis na sa ICC. Samantalang tayo, isang sovereign nation, no? Sinusuko natin, isinosoga natin ang sariling Pilipino, no? Pilipino, hindi lang basta Pilipino, kundi dating Pangulo ng ating bansa, 81 anyos na, matanda na at masasakti na, itinatapo natin sa ibang bansa na parang wala tayong respeto sa sarili nating judicial system. Correct. So ano ang nakikita po ninyo, Sir Lito, na maaaring mangyari sa ganitong sistema na nagaganap sa ating bansa? Well, patuloy nilang i-weaponize ang batas, weaponizing the law. Kung ano-ano, tingnan nyo, ginawa nila kay Senador Marcoleta. No? Inakusahan ng plunder na unang-una hindi naman pera ng gobyerno ang pinag-uusapan. Pangalawa, miski sinong abogadong tanungin mo, kung sakali man, graft lamang at hindi plunder. Pero ginawang plunder para siya'y makulong, para hindi bailable. Kasi matalino si Marcoleta at pag nandoon sa hanay ng mga Senate jurors, malaki ang kanyang magagawa para maisaayos ang trial sa Senado. No? Ganun pa rin. Etong si ngayon meron pang lumabas na para iimbestigahan daw si Senator Alan Cayetano dahil doon sa SEA Games, no? Yung 2019. Yung Southeast Asian Games, no? Again, nananakot na naman sila. Ginawa nila kay Joel Villanueva na sabi sa loob ng 2 linggo isasampa na namin ng kaso kontra kay Joel Villanueva. 2 buwan na nakaraan, wala namang isinasampang kaso kasi nga po lumipat na. Bumaliktad, no? si Senador Chis Escudero na binanggit sa maleta, binanggit din na nung si Undersecretary Roberto Bernardo na ngayon ay state witness, bilyon-bilyon ang andi umano'y nakuha niya sa flood control at iba pang proyekto, pero ngayon ay state witness na inilink atahasan sa loob ng Senado mismo sa Blue Ribbon Committee, inilink si Senator Chis Escudero. Pero nasa na yung kaso? Wala na yung kaso. In fact, Senate presiding officer na ngayon si Chis Escudero ng trial ng pangalawang Pangulo. Tapos pa, sir, nakikita naman siguro ng taong bayan ito, no? Na kung basta parang
pinaglaban mo si Pacman at saka si Mayweather, pero tinalian mo yung kamay ni Pacman doon sa laban, doon sa awayan. Opo. Ito pa sir, yun daw sa mga congressman ng mga prosecutor, yung iba raw doon kailangan din daw imbestigahan kasi may mga sangkot din daw doon sa mga mismong katwalian Ano kaya sir, ano kaya pakiramdam na ikaw yung taga-usig pero ikaw alam mo na meron ka rin itinatagong kaso regarding sa katiwalian? Hindi lang prosecutor, pati witness. Oo, pati witness. Sir Lito. Pati witness. Glenn, yun na nga pero parang hindi naman sila nahihiya doon sa kanilang mga ginawa. Yun lang. Oo, itong witness kahapon nung kinonfront ni Senator Robin Padilla tungkol doon sa kaso niya na extortion at hulidap sa mga Chinese nationals na isampa na sa ombudsman pero hindi naman kumikilos ang ombudsman. At ang dahilan lamang niya peke daw yung notaryo. Para naman maalala mo yung ginawa nila kay Orly Gutesa. Hindi daw totoo yung sinabi kasi dubious yung notaryo. Nakikita. I mean, lahat na lang ginagawa nila At ito namang mga prosecutors ng House, halos lahat sa kanila sangkot sa flood control Halos lahat sa kanila. Meron nga itong isa na napakadaldal, ang balita ko sa Iloilo, ang pork barrel na tinanggap niya sa loob ng 3 taon ay 4.5 billion pesos. Wow, laki. Sa distrito niya na hindi naman pagkalaki-laking distrito at hindi naman ganun karami ang tao. Halos lahat sa kanila nagtamo ng napakalaking pork barrel. Tama ka. Tama ka sir. Tapos ito pinag-usapan 125 million, sila billion-billion. Precisely. At kaya ko sinasabing conspiracy. Okay. Ang nangyari dito, batay sa mga napag-alaman ko sa mga, alam nyo, dati rin naman akong nagsilbi sa pamahalaan at naging siguro maganda naman ang pagtrato ko sa mga dinaanan kong tanggapan sa opisina, sa pamahalaan. Marami rin ngayong nagkukwento sa akin. Ang kwento nga doon sa confidential funds ng Vice President na 125 million. Yes, opo. Yun daw ay inalok ng Pangulo nung sila'y magkasundo pa as early as July na maliit ang budget nung kay Vice President Leni Robredo ay alam ko marami kang gustong gawin. Sumulat ka lang at mag-request ka ng confidential funds dahil maraming naiwan ang iyong tatay, si Pangulong Digong, sa Office of the President. So sumulat naman si Vice President August nung sumulat. 250 million ang hiningi. Anong ginawa nila? Inilabas nila yung pondong hinihingi, kalahati lang, 125 million. Kailan nila nilabas? December 20. Pagkatapos sasabihin ngayon, sa 11 araw, alam naman natin sa gobyerno, pag hindi mo nagastos ang 11 by the end of the year, magre-revert yan sa budget. Hindi mo na magagasta yan. So ang nangyari dyan, sa aking palagay, yung mga gastos na nagamit na, kung basta dahil kung basta may salita ang presidente, nabibigyan siya ng confidential funds, so galing na siguro sa sariling bulsa niya, na ginagamit niya dahil meron namang assurance ang presidente. Pero tingnan niyo ang ginawa, December 20 nang inilabas, para magkaroon sila ng pagkakataong sabihin, at nakita natin sa mga investigasyon sa Public Accountability Committee at maging sa Senado, na 11 days lang inubos yung 125 million. Diba? Scripted talaga. Kaya ang tingin ko rito, talagang planado yung conspiracy against Vice President Inday. Kaya lumabas ang Vice President, inilantad yung mga ganitong kaya siya galit na galit. Okay. Yung binabanggit ni Atty. Lito, Sir Lito, doon mismo sa conspiracy, yung si Atty. Ligutan ba yun? Mukhang ngatang sa mga balita, paki-confirm nga po ito, Sir Lito, na ito ay kaibigan ni Congressman Asidre, maging ito pala si Lutok ay taga Tacloban ba ito, taga Leyte? Ang pagkakaalam ko po, classmate sa seminaryo, si Jude Asidre, Congressman Jude Asidre, at si Virgil Ligutan, yung abogado ng prosecution. Magkaeskwela sila sa seminaryo. Dati sila seminarista, bale. Pagkatapos, itong si Lotok ay taga ron din sa Tacloban. Sino po ba ang naghahari sa Tacloban? Hindi po ba si Martin Romualdez, no? Wala naman, hindi naman natin sinasabi na masama yun, Pero parang nagkataon lang, no? Parang, di ba? So, yan. Kaya nga nakikita mong conspiracy talaga Planadong-planado. Okay, mabalik tayo dito, Sir Lito, sa usapin ng impeachment trial. Kasi ang concern ng taong bayan ay magkaroon na may mapanagot dito sa flood control project anomaly na hindi naman ito tinutukan ng ating pamahalaan o kaya ng ating mga mamabatas kundi tumutok dito sa impeachment trial. Sa tingin ninyo,
makukuha pa ba ng taong bayan yung kanilang kahilingan patungkol dito sa kabila ng mga nangyari na ang dami-dami nang nangyari, may babalik pa kaya yung mga, sabi na natin, ninakaw sa kaban ng taong bayan? Hindi na po yan maibabalik. Nako. At ang aking tingin dun sa panukalang susunod na budget for 2027, which is an election year budget. Sa madaling salita po, maraming mga congressman na naman ang hihingi ng mas malaking pork barrel. Kasi yung gagastusin nila sa 2027, yun na ang ipamimili nila ng boto sa 2028. Ano po? So, tataba na Sayang naman yung pera. yung pork barrel. Kung siguro hindi na flood control dahil iskandaloso ng masyado, baka farm to market roads naman ngayon. Correct. Ang dadalihin nila. Ano po? Oo. So, ang Nakakawatan talaga. ang nangyari nga po dito ang mapait na katotohanan tungkol sa ating ekonomiya ay hindi tayo umaasenso na pag-iwanan na tayo ng ibang bansa. Correct. Hirap na hirap ang taong bayan, daing ng daing sa presyo ng lahat ng pangunahing bilihin. Maging kuryente, tumaas po ng 40%. Correct. Isipin nyo, gaano kahirap yan para sa ordinaryong mamamayan. On the other hand po, ang talagang, kung ba sa ang pag-diagnose mo itong ating economy, apat lamang ang pwedeng, para to summarize it. Yes. Overspending, overtaxing, lahat po ng binibili natin may tax. Overborrowing, ang ating utang ngayon ay 18.55 trillion na as of May. Malaki pa yan hanggang Disyembre. Grabe. Sa 18.55 trillion na utang natin, lumalabas, ang isang pamilyang Pilipino ay nakabaon sa utang na 700,000 pesos. Grabe, no? Bawat pamilyang Pilipino. Grabe. Kasama na po dyan yung baby pa, yung kakasanggol pa lamang. Kakapanganak pa lang. Anong dahilan sa overspending, overtaxing, at overborrowing? Dito po sa nakaraang 4 na taon ng administrasyon, dahil po sa overstealing. Kaya, to summarize, overspending, overtaxing, overborrowing, overstealing. Yan Yun. ang mapait na katotohanan tungkol sa ating gobyerno at sa ating ekonomiya. Kasi Okay. magkano ba yung ating proposed Bumaba national yung budget ekonomiya ngayon? Maliit po. 7.2 trillion. Yes, kung ikukumpara po natin dun sa utang ng ating bansa, paano natin mababayaran yun? Sir Lito? Kulang na kulang. Ang ating pong kinikita kontra sa ating budget taon-taon ay kulang ng 2 trilyon. Ano po? Ngayon, yung ating utang na ang 1/3 of that ay foreign borrowing, lumobo din dahil dati 58 pesos to $1. Ngayon po 62 pesos to $1 na. Grabe. So since ang bayad natin sa mga banyaga na nagpautang sa atin ay dollars at hindi naman tatanggapin yung piso natin, edi lumobo na rin yung ating babayarang interest at principal by $4 to the peso, 4 pesos to the dollar. Ano po? Kaya po, baon na baon tayo sa utang. Ang masakit nito, meron ba tayong nakitang mejoras? Meron ba Wala. tayong nakitang improvement sa Wala. ating ekonomiya? Naku, Noong po Paco. panahon ni Pangulong Wala. Duterte, Pangulong Duterte po, naglaan ng 5% of the GDP, 5% of GDP Yes. para sa infrastructure. Yun po yung build. Ano po? At dahil po doon sa build na yon, nakapag-finance ng Metro Manila Subway, ano po, Yes, opo. yung commuter railway hanggang Calamba, Calamba. yung Bicol Extension Project ng PNR, yung elevated railway from Clark International Airport to Manila, at marami pa pong iba. Nagkaroon ng expansion ng mga pier, improvement ng mga pier sa ating mga isla. Pero ang mga yan ay naudlot dito sa unang 4 na taon ni Pangulong BBM kasi nga po nilipat sa unprogrammed allocations yung pondo dyan, at yun namang unprogrammed allocations ang siyang kinukulimbat through the DBM para pondohan itong mga walang kakwenta-kwenta at ghost projects pa na flood control at iba't iba pang mga scandalous projects ng DPWH. Correct. Ano po? Okay. So wala tayong nakitang kapalit. Yun naman Tama. yung ibig ko sabihin. Kundi Bugna na ayuda. Walang return. Ayuda, Di po tama. ba? Opo. Na, ano po ba ibig sabihin ng ayuda? Nandun ako yung 4Ps. Maganda naman pong proyekto yan. Yes, Pero opo. yung kung dami-daming ayuda, may tupad, may MAIP, may AKAP, may AIX. AIX, Para tama. pong ginagawa tayong pulubi. Mahirap na nga ang mga Correct. Pilipino. Naghihirap na nga dahil sa inflation. Pero ngayon ginagawa pang pulubi. Pumipila, halimbawa, para sa 20 pesos na bigas. Ano po bang, alam naman natin na sa law of supply and demand, imposible yes. yung 20 pesos, hindi sustainable yon. Yes. Pero ang nangyari, tayo, dahil hindi naman po tayo pumipila sa 20 pesos na per kilo na bigas, magkano po ang bigas natin? 60 pesos, di po ba? O 65 isang kilo. Magkano po noong panahon ni Pangulong Duterte? 40, 45 pesos. So hindi po yan 20 pesos na kilo ng bigas, kundi 20 pesos na dagdag sa presyo ng bigas. Tama, Wait, okay. naalala ko Ano yung nangyari sa atin? yung ngayon, Sir Lito, yung programa ng gobyerno na ipinromote talaga yan Yung bigas, yung tinimpang mo pero kulang. Alam niyo po,
Yan ang ano ngayon eh. Yung 10 kilo, naging 8 kilos. Yung Opo. BBM yun eh. Ay, BBM. Opo, yung Yung bigas bagong project. Pilipinas na. Yung bagong bigas, Pilipinas, ano. tama si Sir Lito doon. Nakakalungkot Ewan ko nga po isipin, kung sino ano? bumuburiki doon. 10 kilos, naging 8 kilos eh. Nawala yung 2 kilo. Kaya tinimbang ko, Hindi, subalit hindi naman po siguro Malacanang o DSWD ang gumawa noon, kundi yung mga barangay, yung mga yun na nga po nangyayari sa atin. Nakalagay- Dahil nakikita nila ang ehemplo ng katiwalian sa itaas. Lahat-lahat na ng mga taga-gobyerno gumagawa na rin ng para-paraan para kumita. Ayun po, naging pandemic na ang corruption dito Ay, sa nako. ating bansa. Sabi nga daw bawat bigas may bawas. Hey, Pero